Ay, maganda view dito, Chi. Katamtaman lang ang bilis ng mga sasakyan sa Tagaytay City. Maliwanag pa at kitang-kita kung may kasalubong na sasakyan. Pero ang kotse sa harap ng uploader, lumagpas sa solid white line sa gitna ng kalsada, dire-diretso sa kasalubong nitong jeep. Sa lakas ng pagkakabangga, napunta sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga sasakyan. Nagkalat ang mga bubog. Isa-isang nagbabaan ang mga sakay ng jeep. Pero sa kotse, walang bumababa. Matapos ang ilang segundo, tumakbo ang driver ng jeep sa kotse para silipin ang mga sakay. Hindi malinaw kung ilan ang sakay ng kotse at kung ano ang lagay nila. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga otoridad sa lugar. Sunod-sunod ang mga sasakyan sa Naga City, Camarines Sur. Walang pedestrian lane sa lugar, kaya dahan-dahang tumawid ang isang lalaki. Pagdating sa gitna, tumakbo siya. Pero may parating palang motorsiklo. Sa pulang pedestrian na hindi na gumalaw mula sa pagkakahiga sa kalsada. Pumagsak din ang rider. Nakatayo pa ito pero halatang hirap maglakad. Natumba rin ito matapos ang ilang hakbang. Nag-overtake po yung motor. Doon po siya na nabundol. Nabundol na po siya. Oo. Kumusta yung biktima nung makita mo? Ano po, nakapikit. Ayon sa uploader, may ambulansya nagdala sa pedestrian sa ospital. Hindi pa malinaw ang lagay ng mga naaksidente. Madaling araw naman sa pakurbang kalsada sa San Fernando, La Union, isang rider ang dire-diretso sa bangketa at sumemplang. Sa lakas ng pagkakabangga niya, ang helmet niya nahubad at muntik na masagasaan ng isa pang rider. Nitong Disyembre, may naaksidente ring motor sa parehong lugar. Palabas naman sa parking lot ang isang SUV sa Imus, Cavite. Nang masagi nito ang katabi nitong kotse. Nabangga rin nito ang isa pang sasakyan na nakaparada sa likuran nito. Kahit bumaba sa kotse ang isang lalaki, tuloy-tuloy lang sa pag-alis ang nakabanggang driver. Nai-report na raw ito sa Land Transportation Office. Tina Panganiban Perez, GMA News.